Hello guys, ngayon nagawa ko ng simple tutorial about sa auto sizing sa Photoshop ko. Okay, so ngayon, uh, so after na ma-approve yung after ma-approve yung natin, design, for ready na natin siya for auto sizing. So ngayon, ito may logo tayo, dalawang logo, tapos name, tapos number. Tapos meron tayong mga label at meron din label sa tikita. So mangyayari ngayon, ito yung nasa taas. Ito yung sa taas. Usually yung mga changes, ito yung nasa taas. So itong baba is pure design na lang ito. So design lang ito yung mga papalitan. Kung ima-manual mo ito, itong logo din, ni-separate ko yung logo. Tapos usually ginawa ko sa logo is rasterize ko. Tapos lagyan ko na ng name na logo. Yan. So ngayon i-placement muna natin. Yan. So ito rasterize ito. So after ma-approve yung yung design, nagawa ko ng another PSD. Pinangalanan ko tong auto sizing kasi ito ready for. Ito naman usually ginagawa ko tong surname. Yan. So ngayon, igigitna ko po na sila. Sa surname naman, gusto natin limit lang yung paglagay kung gaano kahaba yung pangalan. Sa number, wala tayong problema sa number kasi yung number 2 digit lang palagi. Sa pangalan naman, ang problema natin baka lumagpas sa design. So ngayon, kukunin natin yung exact height niya, exact width niya. So ngayon, nasa 8 inches lang tayo. So usually, gusto natin so usually parehas siya sa sa number. So gawin natin itong ang gawin natin is punta tayo sa sa app natin. Yun, since napakaraming revision ko ngayon. Pero usually sa app natin, ito lang makikita mo. Ito marami pang revision. So ito yung version 41 CXC, ito yung bago. Ito yun. Wait lang. So ito yung bago UI, napakaganda. So close ko muna ito, usually close ko ito para mag-apply ako ng changes sa dito sa surname. So gusto ko surname is yung width niya lagyan ko ng 10 or 9 lang, 9 inches. So pag may mga pangalan na mataas, automatic mag siya, umiiksi yung width niya. Pero yung height remain lang yung height. Pag ito naman may height tayo, pag may pangalan tayong pababa, pababa yung pangalan natin, ito rin yung i-edit mo. Pag may pangalan tayong nag-curve, ang gawin natin is yung height at width na. Yung height, kukunin natin at width, kukunin natin yung height at width. Para pag may pangalan na mataas, automatic mag-i-exceed siya or magliliit siya. So guys, ito yun, label, meaning yung mga sizes natin, tatlo ito, kasama yung tikita. Ito lang layer, i-rename mo na ng label. Tapos yung mga logo, lagyan mo ng logo, rasterize mo. Tapos ito yung name, tapos yung number. Leo, ito yung number. So dapat ihiwalay ko siya at i-rasterize ko itong design para mabilis tayong matapos. Ngayon save ko siya. Yan. So ngayon gumawa tayo ng mga files natin. Meron akong nagawa nito, pakita ko lang sa video kung anong hitsura niya ha. Meron akong nagawa. Ayan. So ito 'yon. Ito yung nagawa ko. Wait lang ha.
Hello, Sensa. Pasensya guys, yung anak ko na. Okay, so tuloy po tayo. Tuloy po tayo. Sige, tuloy po tayo. So ito yung itsura niya. So dapat naka CSV file siya ha. Naka CSV file. So ngayon, i-open na natin si app. So sa app naman, itong isasama niya kung gusto niyo makita kung saan yung mga sizes natin dito sa types. Andito yung mga sizes. So pwede ito palitan, pwede ito lagyan ng mga sizes mo. Ngayon, i-run ko na si app. Yan. So select ko yung Apple Jersey kasi sa app. Tapos select ko yung JPEG. Tapos select ko na CMYK kasi naka-CMYK yung sa akin. Tapos i-browse ko yung CSV file. Ito yon. Delete ko muna. Tapos i-browse ko naman si PSD file. So ito yung auto sizing na PSD natin. Yan. Tapos i-start ko. Yan. Kung makita mo sa sa logs, umaandar na siya. Hayaan mo lang siyang gumagalaw-galaw. So mangyayari yun, iayusin niya yung mga logo, yung mga name, automatic na siya na lang gagawa sa lahat. Gusto niyo makita yung mga natapos niya, andito siya sa folder na Panthers. Dapat mo siya, ilagay mo sa isang folder. Yan. So ito yung mga natapos natin. So ito yung mga medium Ella 9, medium hotdog 29. Yan. So isang bagsakan na lang to guys. Tingnan mo. Isang bagsakan na lang. Wait na natin siya matapos. Actually, meron akong app na ganito na napakabilis. Pero yung mabilis na app, paglagay ko sa printing, ang pangit ng pangit ng kulay. Kaya gumawa ako ng program na doon talaga mismo sa loob ng Photoshop ginagawa niya ang process. Para at least makahinga naman kayo. Pwede na kayong pero dapat pagkatapos nito, i-check nyo yung file ha. Kung okay ba or may mga problema ba. Yan ang natapos natin. Ready for printing na to. Dapat i-check nyo rin ito. So ngayon pwede na kayong mag-relax o manood ng video sa YouTube. Yan. Yung mga circle natin, iningatan niya na hindi siya maoblong. Yung mga name natin, iningatan rin niya na hindi malagpas. Kung anong size na nilagay natin sa width, yun lang po ang size na niya. So likewise, pwede ka ng mag-relax or mag-Facebook or mag-YouTube. So yung niya, kung gaano siya kabilis or gaano siya kabagal is may depende sa specs ng computer. So usually ginawa ko, i-rasterize ko siya. Pero kahit na mas maganda pa rin ang kulay sa Photoshop compare nyo sa ibang like Corel at Illustrator, sa aking opinion lang to, mas okay si Photoshop sa kulayan. May mga kulay na hindi magagawa ni Corel at ni Illustrator. Kahit naka-vector pa sila. May mga kulay din na mahirap din ang sundin. Kasi si Photoshop all around na ito eh. Vector, image processing, lahat na ito si Photoshop. Kaya niya. Yan, tingnan mo, nag-auto resize siya. Yan po, lahat. Check mo yung mga circle, tingnan natin bro ha. Yung mga tapos. Yung tingnan mo yung mga circle, hindi nag-o-oblong. Automatic siya na pag mag-resize siya, automatic ginagalaw niya yung logo according to proportion kung anong size niya.
Hindi naman siguro na kahit malaki o kahit na maliit, 3 inches niya na palagi. Ang pangit yung tingnan, di ba? So, umaayon siya kung anong size ang ginawa. So, pero sa large tayo mag-start always. Sa large tayo mag-start. Tapos doon mo na sukatin kung anong size ng logo ibagay mo sa design. Usually sa akin, 2.5 or 2.8. Ganyan lang po sa akin. So, gumagawa ako ng video ngayon para at least kasi may gustong bumili at gusto nilang ah, ng video na lang. Yan. Yan po. Yan. Gumagalaw ito. Meaning nag-function na siya. So, Solano na. Check natin, si Solano, saan ba yun? Ay, ito po si Solano. Tutulad ko malapit lang ito kasi up to 16 items ito. Ganun na lahat. Isa na lang kulang. So, ngayon, hindi ka nakaproblema kung pwede ka na makapahinga pagkatapos mo mag-design. Alam ko mas mabilis. Meron din akong CorelDRAW at Illustrator. Napakabilis nila. Pero still, sa Photoshop talaga. Ito na yan. Tapos na siya. Yan. Yan. So, yan po yung auto sizing tutorial sa Photoshop. Thank you very much.